what is up guys? So welcome to my channel. So for today's vlog ay samahan nyo akong ibalik ang ating top box. Dahil nagbabago na yung panahon, so hindi na pantropiko yung playlist natin. Mukhang raining in Manila na ulit. So yan, tapos na yung era niya na walang top box. So samahan nyo akong ibalik yung top box natin. And discuss na rin natin yung pros and cons or kung ano man yung differences kapag meron and kapag wala. Actually natakil ko na to last time sa vlog ko, nalagay ko dyan about sa accessories. So balikan lang ulit natin ngayon and pakita ko kung paano ikabit yung top box and bracket tsaka kung anong mga brand yung nabili ko. So tara! Siyempre, first benefit or advantage ng walang top box ay yung sportier or yung sleek look niya. Yan. So kung titingnan natin, mas mukha siyang sporty, mas astig ba, mas macho tingnan. So yan. Yung iba ay nagte-tail tie, di ba? So pinapalitan nila to ng mas maiksi and mas manipis. Pero ako kasi ay ayoko ng ganun kasi papakialaman ko pa yung electrical. Tsaka kapag umulan na ay ayoko maligo sa putik. So yun. Yan, sportier look. And syempre, second one is kapag walang top box and bracket. Actually, yung bracket ang mabigat eh. Yung bracket niya mabigat. Kasi kapag hindi naman alloy yung binili nyo na top box ay magaan lang yung hard plastic. So second benefit is magaan lang siya. So mas madali siyang i-center stand, mas madali siyang i-maniobra, itulak-tulak. Kapag naka-top box kasi ako ay medyo hirap akong igalaw siya or buhatin siya kasi mas syempre may dagdag na bigat or kilos. Last benefit ay syempre kapag walang top box, walang sasandalan yung angkas nyo. So yayakap sila sa inyo, lalapit sila sa inyo. Hindi, joke lang. So ayun, dalawa lang naman actually. Kung hindi nyo naman kasi kailangan yung top box, ay wala naman kayo ilalagay, hindi naman kayo naglo-long ride, mas okay sa akin na masasuggest ko, huwag na kayo maglagay kasi mabigat eh. Tsaka mas astig talaga yung itsura nito. Yun nga lang kung katulad ko kayo na laging on the go, tsaka maraming kailangan gamit, alis ng alis. Tapos sigurista kayo, lagi kayo may dalang tools, lagi kayo may dalang kapote. I suggest magta-top box kayo kasi syempre sa inyo ilalagay. Nung tinanggal ko kasi to, meron akong Moto Wolf na tail bag na nagiging backpack or pwede nyo siyang ilagay din dito. So yun yung ginagamit ko. Though water resistant naman siya and marami siyang malalagay kasama isang helmet, medyo hassle pa rin siyang gamitin. Tsaka mainit sa likod, lalo ngayon mainit. So May ngayon. Kaya nag-decide ako na ibalik na rin yung top box kasi nga sobrang hassle and hindi akma sa lifestyle ko. Pero kung akma sa lifestyle nyo, edi huwag na kayo maglagay. Ayun lang naman yung very essence ng top box eh. Added storage, which is sa mga manual na katulad nito ay wala talaga siyang storage. So dito kasi is tools and papers lang talaga and isang basahan ang malalagay nyo. So napakasimple lang ibalik ng ating bracket guys. First ay tatanggalin lang natin tong pillion seat. And then, tatanggalin lang natin yung 4 na screws na yan na nagkakabit dyan sa ating handlebar. So, size 12 yung ginamit ko dyan. Kung gusto niyo ng tool na yan, ay comment nyo lang para replyan ko kayo ng link. So, ayan. Again, balik tayo. Tanggalin lang natin yung 4 na screws and then tanggalin lang natin tong grab bar. So, sa grab bar ng Gixxer, ayan, magkahiwalay sila. And then, yung same screws na yan, yan din yung gagamitin natin para ibalik yung ating top box bracket. So, yan. Yan yung mga klase ng screws na medyo matataba tsaka malalaki, malalapad yan. Sobrang stable and tibay naman yan. So ganyan lang kasimple yan bossing. And then after nyan ay ibabalik lang din natin yung ating pillion seat. So sukat na sukat naman siya and walang problema. So yan na ang itsura kapag nakabit na natin yung bracket guys. So again, DC monorack yung ginamit natin. Yung iba ay iniiwan siyang ganyan. Even yung mga nagmo-moto camping. So dyan kasi nila pinapatong yung mga gamit and then yan, tatayi lang dyan.
And very functional na and stable naman. Yan ang itsura. Then, balik na natin yung top box natin. Again, 45 liters na top box. Oh. And ayan, pinakita ko sa inyo yung mga butas niya o yung holes niya kung saan natin ilalagay or ikakabit dun sa ating bracket. Very simple, di ba? Then yan, lock lang natin dyan. Diyan siya nakakabit. Yan. And then, ang kagandahan nitong sa Moto Supply na top box ay may susi siya. So yan, para ma-lock. Dapat nakataas. And very secured naman siya. Kaya kahit iwan niya yan, ayan, di naman siya makukuha agad. Di matatanga yung top box niya. So yan na ang kanyang itsura kapag may 45 liters na alloy top box. So yan. So ano ang benefits? Syempre, the obvious one is added storage. So napakalaki niyan. So kung titingnan natin yung loob ay napakadami nating mailalagay. So 45 liters. So kasya din dyan yung full face helmet, guys. And may konti ka pa malalagay. And then may zipper pa dito. So yung mga papers, yung mga important na gamit mo ay pwede mo ilagay dito. And then, kung makikita nyo, meron pa siyang ganyan. So, pwede kayong magnet or may mga nauuso ngayon na extension box or extension bag. Lalagay dito. Tapos parang zip tie dito, something. Basta nakakabit siya dito. Or pwede kayong magnet, pwede kayong magtali. Yan. So, number one na pros niya is storage. And then, second one is kung sa looks naman, kung gusto nyo is touring look. Yan, mas okay din, may top box. Tapos yung iba ay naglalagay pa ng side panniers dito. So yun talaga yung mga hardcore na naglo-long ride. Siyempre kailangan ng maraming space nun. So yan, kung gusto nyo mag-touring build, tapos saka nyo lagyan dito ng handguard. Or yung iba naglalagay pa dito ng windscreen. Pero hindi ako fan ng windscreen eh. Yung handguard okay pa, plus yung top box. So yun. Siyempre yun ang kanyang advantage. Ang disadvantage naman ng may top box is yung sa balanse. Lalong-lalo na kapag nasa bundok kayo or masigsag, mararamdaman nyo na iba yung balanse. Lalo kung mabigat yung nilagay nyo dyan. So, kaya nung nag-moto-camping tayo sa Kasiguran ay hindi ako naglagay ng mabibigat na gamit dito sa top box. So, dito ko sa pillion seat nilagay yung mabibigat para at least kahit papano medyo andito yung bigat ng motor. Kasi pag nasa likod, ayan, kung mapansin nyo kasi nasa dulo na siya. Kaya pag nagko-cornering kayo ay mararamdaman nyo siya. Kaya kapag ako nakita nyo sa previous videos natin, kapag binitawan natin to, nag hands free tayo, ay nagwi-wiggle siya. So matic na yan kapag may top box kang mabigat sa likod. Kapag hindi mo hinawakan yung manibela, tapos umaandar ka, nang medyo mabilis, mga 40 ganun, mag-wiggle talaga siya. Isa pa sa disadvantage na may top box ay yung bigat, katulad nung nasabi ko kanina. So kapag inusad natin siya, yan lalong-lalo na from center stand or kapag magse-center stand kayo, medyo may kabigatan talaga siya. Kasi yung bracket pa lang ay ilang kilo na. Tapos ito siguro mga 6 kilos yung alloy na top box. So pwedeng may alternative options naman kayo. Pwede kayong mag hard plastic, katulad doon discuss natin before. Hard plastic or yung mas maliit dito, yung 25 liters, yung parang hanggang dito lang. So yun. Or huwag na kayo mag top box kung di nyo naman talaga kailangan. Yan ang kanyang mga differences, guys. So yan ang ating vlog for today, guys. Sana may natutunan kayo at nagkaroon kayo ng idea kung maglalagay ba kayo ng top box or hindi, kung kailangan nyo nga ba or hindi, fit ba sa lifestyle nyo or hindi. So yan, kung di nyo pa napanood yung previous vlog natin, which is yung Kasiguran vlog, moto camping natin, ay lalagay ko dyan sa may description below para mapanood nyo yung ating moto camping ride nung last whole week. So yan, kung di ka pa nakasubscribe, bossing, ay please do subscribe and please do like the video. Maraming salamat, ride safe, God bless.